iniinitan yun ng isang kontraktor, bakit wala silang pinapatawag na politiko o ano, di ba? Yung Committee on Appropriations, it's in Yan. front of you already. Martin Yan. Romualdez says, SALN in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. To the members of the press who took offense in my social media post, Nako. I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. So, pananaw ko po, paano tayo makaka-move on sa pag-inquire nitong mga individual projects, insertions, etc. Kung hindi pa natin nalalaman ano ang nangyari sa BICAM Nako, yan ang ako sinasabi ko. 2025. Yung pagpapalaya ng administrasyon ni Marcos Jr. dito sa ali na to, parang naghanap sila ng bato na ipupukpok sa ulo. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin? Tanggal ang angas nitong si Richard Gomez. Nagpasorry na ho siya sa NUJP. Eh kayo ba naman na pagbantaan na hahainan ng ethics complaint dyan sa ethics committee sa House of Representatives? Eh talagang magpapasorry ka. Lalo na maraming galit sa'yo dyan, Brad. Pero bago yan mga kababayan, isa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, gusto ko lang hong itanong ha. Dito sa mga nagpakawala dito kay Leila de Lima, ano, masaya ba? Yung inaasahan ho nilang makakakampi nila dito sa panahon na to, ngayong napakaraming bumibira sa kanila, isa na ho siya ngayon sa mga bumibira dyan sa issue ng flood control at hinahanap na ho niya itong si Saldico. Pero bago yan mga kababayan, pasadaan ho muna natin itong kay Mayor Baste Duterte. Meron ho siya tanong dito kay Tambaluslos. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. By the way 974,620 subscriber na ho tayo. Konting push na lang at magna 975. Pagka nag 975 na ho tayo, 25,000 subscriber na lang ho, eh magwa 1 million. Ako, 1 million na ho tayo. Palakpakan! Grabe naman yan. Ibang klase. Talaga naman, yung mga kasama natin dito sa PH Update, napakatindi kung sumuporta. Eh, marami na naman nung nagpakulay. Sa susunod na video na ho siguro yan. Naku, yan na naman, natambakan na naman tayo. Sa susunod na video na lang ho siguro yan. Ito, si Mayor Baste Duterte. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Tapos iniinitan yun ng isang kontraktor, bakit wala silang pinapatawag na politiko o ano, di ba? Yung Committee on Appropriations, it's in Yan. front of you already. Martin Yan. Romualdez says, SALN in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Wow! From 200 million, ngayon 2 billion na. Di umano. Base dito kay Mayor Baste Duterte. Naku, gaano ho ba ito katotoo? Speaker Martin Romualdez, ako dito nagtatanong. Totoo ho ba yung sinasabi na yan ni Mayor Baste Duterte? Sa tingin ko, kailangan nyo ilabas ang inyong SALN para magkaalaman na. Look at that. Grabe. Isa pa, gusto ko yung delivery ni Mayor. Gusto ko, Mayor. Gusto ko yung delivery ni Mayor. Yung mga tipong wala maraming BS, diretso na. Ano ba problema natin? Ligay dito, ano problema natin? Ano ba? 200 million ang SALN ni Martin Romualdez, karon 3 billion na. Asa ka kitang politiko nga in 3 years 2 billion ka pinanggisaka sa SALN. God damn. Thank you, Mayor. Tanawan ninyo tanang SALN sa mga politiko aning nasura ni, then you have your answer. That's it. Thank you, Mayor. SALN lang na, saldi ko. At ang mga kaubanan niya ng mga politiko, mga congressman, kung paunsa ni Borot, and how they acquired that kind of money in 3 years, it's in front of your face already. Naara na diha. SALN. Look at the SALN. Diwan sa nila pag burot sila SALN. Simple lang. Tingnan natin SALN 2022 at ngayong 2025, di ba? Pagkumparahin natin, pagbanggain natin, teka. Bakit nga pala hindi natin makita-kita yung mga SALN ng mga buwisit na congressman na yan? Di ba? Pagka itong mga to, pagka yung mga vlogger, kung sino-sino nagpupunta dyan sa House of Representatives, AMLAC, BIR, NBI, DOJ, lahat, kukuyugin ka nila. Pero dito, yung mga congressman, yung SALN nila, ang hirap makita. Bye. Bye-bye, Mayor.
Ano ko to, etong presidente ko pagkatapos ni BP Sara, presidente ko yan. Susuportahan ko yan mga kababayan. Bahala kayo kung ayaw nyo ha. Yung huling hindi naniwala sa mga Duterte, lalo na kay Tatay Digong, napahamak. Kaya ako, ito ho, ang aking panuntunan sa pagpili ng mahusay na leader, pagka yan sinusuportahan ng mga Duterte. Hindi yung hindi yung, siyempre kahit na may pamantayan tayo na yon, titingnan muna natin yung track record. Baka yan merong Guinness Book of World Record, di ka nga, no? Napasama doon sa libro na yon na pinakamatinding magnakaw, lalo na apelido Marcos Romualdez. X yan. Kahit suportahan pa yan meron kasing blacklist. Yaang mga Marcos at Romualdez, Araneta, blacklisted ho yan kay PH Update. Kung baga sa bidding, hindi na yan pwede sumali. Makita pa lang natin ang pagmumukha ng mga yan, isinasara na natin ang pinto. Ngayon, sigurado tayo sa mga Duterte, natutunan na nila ang kanilang leksyon at ang mga kababayan natin bumoto sa ating sintusindong presidente. Sigurado tayo, 100% hindi na mauulit yan. Ang susunod doon natin dito ay, titirahin na ba natin to? Wag muna to, mabigat ito sa susunod na video na lang to. Kayo naman, malinis naman ho talaga, malinis naman yung mga diskaya na yan. Diba? Bakit pa nga naman ninyo kakasuhan, magpa-fine na lang siya. Di daw maintindihan, bakit kasuhan pa, pwede naman penalty na lang. Penalty na lang! Brad, alam mo, konsulta ka sa abogado mo bago mo buka yung bunganga mo, okay? Hindi, ganito. Ako naman kasi reasonable ho akong tao. Sa totoo lang, kahit na sa personal, reasonable naman ho tayo. Yung tipong, yung mga bagay-bagay na hanggat maaari subukan natin intindihin lahat. Pero meron talagang bagay na hindi natin maintindihan. Isa na dito yung pagka-supporter ka, period. Hindi lang pagka merong views. Yun, doon wala ho tayong kompromiso pagka ganun usapan. Gumagana yung makina natin. Pagka supporter, period. Wala na. Kung talyanista ka. Kung Duterte supporter ka, manindigan ka, yung prinsipyo mo paganayon. O kung wala kang prinsipyo, wala talaga. Para kang congressman na pagka binigyan ng pakimkim ng mga kontraktor at mga DE, yun ka na, di ba? Simple lang yan, sir. Kung wala kayong ghost project, di palakpakan namin kayo. Wala kayong ghost project. Ngayon, kung sinasabi nyo na-deliver nyo yung mga nakuha nyong kontrata sa pamahalaan ng base sa specification na nandun sa plano, bakit bumabaha? Ba't bumabaha? Ganun lang naman kasimple yun O pumping station, let's say gumawa ka ng pumping station, gumawa kayo ng flood control, nagpalalim kayo ng kung ano pinagagawa nyo. Okay, kung yung mga nasa kontrata, yung mga pinapadeliver sa inyo ng mga serbisyo, produkto o infrastruktura, kung talagang na-deliver nyo sa tamang specification na nakalagay sa plano, ang tanong, bakit bumabaha? Hindi ko sinasabing kayo lang pero meron ho kayong ambag dyan sa bahang nararanasan ng sambayan ng Pilipino. Pakinggan natin siya, okay? Ba't wala kang sounds? Ay, Nung pala 3 kaso yata yun halos. Hindi ko rin po maintindihan Yan. na pwede naman po kaming mag-penalty pero may kaso pa with penalty. So nagpiyasa po tayo sa korte nung 3 kaso yata yun halos. Hindi ko rin Brad, alam mo kung bakit? May kakasuhan pa. Pagka kasi nagbigay kayo kagad ng penalty ng walang kaso, ang dating doon, suhulan yon. Hindi proseso tawag doon. Alam nyo, tawag doon suhulan. Parang nasanay na ata talaga kayo, no? Yung penalty na lang. Wala, hindi maaari. Kaya nga may penalty kasi merong nalabag na breach of contract o kung ano pa man yan. Kasi pagka hindi nyo nagbayad ng penalty o pagka kinasuhan kayo, doon din ang pupuntahan yan. Pero dito sa isa na to, large scale ang pinag-uusapan natin dito, sir. Maraming napeperwisyo, maraming nababaha. Pero sigurado ko dito, malinis ho itong pamilya na to. Ganito kalinis, kagaya ng kanilang garahe. Alam ka ng Petrang Garapata, asan na? Asan na? Ipakita nyo kay PH Update. Ipakita nyo kay PH Update ngayon nyo ilabas ang lakas nyo.
Nasaan na? Akong gusto ko ito si Sir Julius. Sir Julius! Julius Babaw, punta tayo ulit sa garahe na itong si Sulbahe ka. Sulbahe! Nangyari din. Wala na naman. Wala na. Sa dapat wala na laman. Ay na nga mga kababayan, punta na po tayo dito kay Saba, kay Leila Dino. Teka lang. Baka akala nitong si Joel Chua, nagkukulangan na ako sa kanya. Hindi ako magkukulang sa'yo, Joel Chua. Kailanman hindi magkukulang sa'yo si PH Update. Ito kasi ang banat nitong si Joel Chua. Teka lang, ba't putol? Wait lang mabilis lang naman to Politiko Joel Chua. Yan. Mabilis lang ito para mabasa natin ang buo. Kasi putol yan putol yan Ayun, ito na mga kababayan. House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson and Manila Rep. Joel Chua said, the flood control project scam can be traced to questionable budget insertion during the Duterte administration. Aray ko! Sakit mo sa bangs, Brad. Walang insertion doon. Takot sila kay Digong. Saka walang baha noon. May Undoy, may Odette, may Ulysses, di ba? Ang daming bagyo noon, pero walang bahang ganyan, Brad. Yung mga flood control noon, maayos. Yung mga kababayan natin, hindi sumisigaw sa kalsada na tulong, gobyerno, nasan na kayo? Walang ganon. Ngayon, kung ang inyong pagdinig dyan sa House of Representatives, ang inyong ini-aim para maikonekta sa mga Duterte, ang issue ng flood control na yan, hindi mangyayari yan. Tingnan nyo naman yan mga kababayan. Tingnan nyo yung reacts dyan. Isa na ako dyan. Sige, yung nakalap emoji. Diba? Nakalap emoji tayo dyan Kasi pagkabasa ko, anak ng toko, lakas talaga ng saltik nitong mama. Lakas ng saltik, di ba? Nag-umpisa ang baha nung sinabi nitong si Marcos Jr. na, okay, 5,500 flood control ang mga napatayo na natin. Pagkatapos niyang sinabi yon, biglang bumaha. Sa susunod niyang hearing, mahiya naman kayo. Kaya Digong walang ganyan, Brad. Kaya kung etong isa na to, gusto niyong itawid mula dito sa bangag nating presidente papunta kay Tatay Digong, mga walang hiya talaga kayo. Anak ng toka, sarap kurutin ng ilong mo. Hindi, cute cute. Cute. Mukha siyang aso. Ay, asong chihuahua. Pagkakit yung bata, pinipisil-pisil yung pisngi. Ito naman si Joel Chua, parang sarap pisilin ng ilong no? Parang parang kamatis na namamaga. Hayaan na natin yan. Ipagpasa Diyos na lang natin yan. Ipagdasal na lang muna natin yan si Joel Chua. Dito na ho tayo, dito tayo kay Dilima. Pinakawalan ho nila ang isa sa magiging problema. Akala siguro nito si Romualdez na pakawalan niyo si Dilima, gawin nating congressman yan. Para impeachment. Sabi nitong si Dilima, anak ng toko, wala na akong gagawin. O sasali na ako dito sa flood control fiasco. Pakinggan natin mga kababayan ito. Game, ito tuloy natin. Mr. Chair, We are returning to the previous motion. I think there are particular details on how we would want to dispose of the motion, particularly because subject of the inquiry today are specific projects. And this is something we understand that budget preparation is within the context of implementation of infrastructure projects. I think we would want to focus on specific projects that have been inspected by the President today. The further that we delay discussions on the matter, Gusto nilang pagtuunan ng pansin yung mga inspection nitong si Marcos Jr. para ma-absuelto siya siyempre. Kayo dyan sa House of Representatives, tigilan nyo yan. Ang bababoy nyo. Most guilty dito si Marcos Jr.
yung mga ahensya na under sa kanya, nagkanda hendot-hendot dahil sa pagkakasinggot niya ng pulburon. Hindi niya nabantayan yung trabaho niya, inasa niya kay bunuan. I think the public will be more frustrated with Congress. So what is the pleasure of Congressman Enrique? Balita ko, nilakaw daw yung hearing nyo ha. Pasalamat naman kayo dito sa PH Update, pinapalabas ko pa to ha. Hoy, terror doon, pa-thank you ka naman. Walang yaka, hindi ka nagpapa-thank you. Wala kang utang na baga. Magpa-thank you ka naman. Tinulungan na nga kita. Walang yaka Your ha. Honor. Mr. Chair, if that's the case, I would like to defer my motion because I would like to consult staff kung itong mga 100 billion na versions sa 2025 budget ay may mga nakasamang those projects as the President had mentioned in Revelations. So, consult ko kung wala po dito, I will withdraw my motion. Pero kung meron, I will insist on. So, Mr. Chair, I would like to request the chair my earlier motion. Thank you, Congressman Enrique. The motion heard. Point of order, just Mr. Chair. inputting from the movement. Yan. Si Dilima So na, when he Dilima na. moves for the deferment of his motion earlier, Hmm. not really withdrawing the motion. Do I take it correctly? As I said, I said, Mr. Chair, I'm not withdrawing my motion. I'm just deferring my motion to order to consult my staff whether 100 billion insertions in the 2025 budget includes those projects as mentioned by the. So, in order to be fair, Isn't it? I'm sorry, Mr. Chair, I have to. Isn't it, back to our colleague, senior minority leader, you were actually mentioning about the BICAM earlier. Yan. And really, it's supposed to be part also of my questions later. Nobody has ever seen, as far as I know, the BICAM committee report 2025 has not been released in a copy. So there are a lot of questions. And the only ones who can really explain those things, because there's an unprecedented cuts and insertion, Nako. Ito na. 173 billion, understand? Nako. I consulted budget expert. So, ang pananaw ko po, paano tayo makaka-move on sa pag-inquire nitong mga individual projects, insertions, etc. Kung hindi pa natin nalalaman ano ang nangyari sa BICAM. Nako, yan ang ako 2025. sinasabi ko. Yung pagpapalaya ng administrasyon ni Marcos Jr. dito sa ali na to, parang naghanap sila ng bato na ipupukpok sa ulo. Hoy, Saldico, lumabas ka na kasi ano ba naman kinatatakot mo? Magpakita ka. Hinahanap ka na ni Dilima, oh. Ilabas mo na kung ano pinag-usapan doon sa small committee, doon sa BICAM. Ilabas nyo lahat yan. And therefore, ang makakasagot nun, just information, would be the two chairs of both panels, the House and the Senate, in that BICAM. I'm not Yan. saying that my colleague, my distinguished colleague, would have no discretion, a deferral of this motion. It's just that doon po sana rin ako tutuloy. We have to understand what happens sa BICAM. Yan. And makakasabi sa atin yan, yung report mismo, na hindi pa nakikita ng karamihan, and testimony as person of those in the know. And that refers to both chairs of the APRO committee of the House and the Finance committee Yan. of the Senate. So it's just a form of a money.
At gusto ko lang pong sagutin ng konti ang punto ni the Honorable Congresswoman Garin saying something, let's not make it personal. Who's saying that we're making it personal? Nothing personal. It's all about public interest. It's all about truth and accountability. Wala akong personalan dito. Malambing. It's all about truth. It's all about public accountability. Yeah, pinakawalan niyo si Dilima. Ginawa niyong congressman dahil yung iba mga congressman niyo di na makakapasok. Oh, nag-ML yan. ML, ang tawag dito, ML mamamayang liberal. Oh, ngayon pukpok sa ulo yung bato. Yan, si Dilima yun. Pero okay yan, Dilima, ha? Palakasin mo ang boses ng mga mahihilig sa saba. Thank you very much, Mr. Chair. Chair, if I may, Mr. Chair, because Lundagan na naman. Dito ako kay Boy Sorry. Wala namang hindi naman bawa sa pagkalalaki ang panghingi ng sorry. Yeah, oh. Kaya ako bilib pa rin ako dito kay Goma eh. O Goma, mag-sorry ka na, game. Wala, kalimutan mo na yun, mag-sorry ka na. Thank you, Mr. Speaker. Yan. My honorable colleagues in Congress, thank you for this opportunity to defend myself and clarify some facts. To the members of the press who took offense in my social media post, Nako. I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Ladies and gentlemen, when President Bongbong Marcos called the attention of public servants and contractors involved in faulty flood control projects, I consider the following as his objectives. Number one, to finally put an end to the debilitating floods that we continue to experience nationwide. And two, to restore integrity and accountability in public service. I could not agree more with the President that we as a nation have suffered enough due to the rampant floods and that the time to fix this law is long overdue. Sadly, my friends, the floods we experienced in the past 2 weeks are expected to remain or recur according to Pag-asa's latest forecast. Now, while fixing our flooding issue needs to be top priority for government today, Mayor Bernie Tacoy of Mataguac Leyte exploits this vital topic by sensationalizing false information to the media. Now, let me clarify the facts. In an interview with RMN Tacloban, Mayor Tacoy complained that the Mataguac flood control project was destroyed due to substandard materials, much as he admitted that the project was still ongoing and unfinished. This fact somehow got lost in translation as articles and posts were written on the same subject. To set the facts straight, we asked the DPWH, 4th District of Leyte, and they clarified that the reason why the flood control wall was damaged is because the project is still ongoing. Hindi pa po tapos. Nagsimula ang proyekto in February of this year at matatapos pa lang sa Nobyembre. Kakatapos pa lang po ng kalagitnaan ng paggawa ng flood control na yan. And I will explain later why this is very critical. But second, Mayor Tacoy complained that the LGU was not consulted. This is very misleading because with DPWH projects, ladies and gentlemen, the agency is required to coordinate and inform the LGU. Kaya nga po makikita nyo sa picture na yan, no? Sinasabi niya hindi rin nakipag-coordinate ang DPWH. Pero in January 16, ayan, may coordination meeting sila. Andiyan pa yung grid coordinates para malaman niya exactly kung yan nga ba yung opisina nitong Mayor Tacoy na ito. He complained in an exchange with local press that the DPWH did not get a building permit. Now, we asked the DPWH and they said that the building permits are not required for buildings. These are required for buildings only, pero hindi po ito building. Flood control po ito. There is no need for an occupancy permit because no one lives in a flood control project. What is needed, though, is a certificate of non-coverage from the DENR
which was procured months prior to the start of the project, September of 2024. Nagsimula ang proyekto in February of 2025. Now let's look at exactly what happened during last week's heavy rains that caused a portion of the flood control walls to fall. Noong August 25 po, napakalakas ho ng ulan. In fact, yung DILG, kinansel ang trabaho, kinansel ang eskwela. Napakalakas ng ulan, bumaha ng gusto sa Matagob. Dahil ang Matagob, napapaligiran po yan ng dam, at yun po ang naging catch basin ng distrito namin. And again, yun ang nag-cause na nasira ang flood control kasi nga, hindi pa tapos, hindi pa completed ang project. Now we ask, what was that portion that was not yet finished? When we searched for answers, we found that a certain element, ang tawag po na doon ay lock. Lock was the portion missing. Para sa ating mga hindi engineer, itong tinatawag nilang lock ay yung parte ng flood wall na lumalaban sa lakas ng presyo ng tubig. With this element still missing, kasi nga hindi pa tapos yung project, the walls were still not fortified as per plan to withstand expected water pressure. And later, we have the so-called Hibulagnan Dam, situated in the municipality of Villaba, katabi ito ng Matagob, and it splits into two tributaries. At the bottom of all this, ito na po yung Pagsangaan River sa Ormoc City. This is a wider river that can accommodate large volumes of water. This is where we want the waters of Matagob to lead coming from the dam para ma-divert lahat ng flooding water sa Matagob. I want to inform each and every member of this house that in the district I represent, we have 41 river systems that make up the drainage system of our district. Napakalaki. Now, a visit of the actual project is in question. We'll note the beginning and end of this 322-meter stretch of flood control wall. The subject portion is 25 meters that was damaged during the heavy rains. Tandaan po natin, hindi pa tapos ang proyekto. Na-stress itong si Congressman Goma. Nasasamid-samid pa eh. Ramdam ko yung pamamalat ng ano niya sa stress niya siguro nung narinig niya yung ethics complaint, hindi na siya nakatulog. Bagsak ang immune system kaya ngayon pa At nakaschedule pa lang ito matapos by November 27. So let us all acquaint ourselves with this procedural document. Ang tawag po nila dito sa engineers at saka sa mga arkitekto ang punch list. Tinatanong natin, paano natin malaman na tapos na talaga ang proyekto? There is a checklist specific to a project that DPWH inspectors go through to make sure that projects are done per design. Each project should meet the requirements before being handed over to the LGU. And this process was faithfully done for all flood control projects in the 4th District of Leyte since 2022. I factually say none of the completed projects in my district have been damaged except for this one na ongoing at hindi pa tapos. And I invite anyone with any doubt about any anomalies in flood control projects in the district I represent to scrutinize the documents and actual projects. Moreover, the COA had already inspected this very project. Findings would be available from the DPWH or COA. If ever any verified anomalies surface, just in case, well, I would gladly face the issue. But until then, I highly recommend, especially to Mayor Tacoy of Matagob, to please exercise caution. The lack of accountability and integrity of some public servants and contractors have led to the burgeoning problem of persistent floods. Some, but not certainly all. In fact, accountability and integrity of work must be expected across all professions, not just us lawmakers, and we cannot simply weaponize popular issues like this to make baseless accusations on just anybody, on just anyone. And therefore, proper verification of facts must be exercised. This is the only
responsible thing to do. Tayo na mga kongresista, ang trabaho natin, gumawa ng batas. Ang sunod, ginagawa natin trabaho, mag-request ng pondo. Pag na-aprobahan, dumidiretso sa DPWH. Sila nagpapabidding, binibigay sa mga natural winning bidders. Pero bago magsimula ang nasabing proyekto ng DPWH, dumadaan sa coordination to sa mga LGU. Kung saan gagawin ang proyekto at sinisigurong kumukuha ng necessary government documents for the purpose of constructing government projects. Kaya napakalaking kalokohan ang ginawa ni Mayor Takoy na paglinlang sa press at sa tao ukol sa ongoing flood control program. Dahil sa misinformation na binigay niya, nilunok ito ng publiko as gospel truth sa lahat ng mga lumabas na interview niya sa radyo at sa TV. Mga kaibigan, mga kasama sa gobyerno, huwag natin payagan na magwagi ang kasinungalingan at maling pagbibigay ng impormasyon. Yan. Sige, Brad. Then, Sige, Brad. comes the issue of ethics. I looked up the meaning of ethics online and it says, ethics is a study of what is morally right and wrong, good and bad, involving systems of moral principles and values. It includes examining our values, principles, and purposes to determine how we should live and interact with others, ensuring fairness, respect for rights, and the minimization of harm. This was my contention when I called out Mayor of Baguio City, Benji Magalong, when he was issuing blanket statements implying that all congressmen in this house are corrupt. Wala naman sinabing ganon. Na all, hindi niya naman inol. Meron naman ilan dyan matitino. Sinabi pa nga niya meron dyan mga nakakausap ko pa, mababae, hindi naman ganon pagkasabi. Parang mali yung chismis na nakaabot sa'yo, bro. Pagkatapos ng kapitan, ganito, pagkatapos ng mayor, Benjamin Magalong, yung kapitan dyan sa Leyte. Pagkatapos ng kapitan, NUJP. Ano ba talaga? Ba't ang ilang makipag-away? Magpapasorry. Okay na, nagpasorry na. By all means, Mista, call out corruption. That is both a responsibility and a moral duty. Tutulungan kita. Labanan natin ng korupsyon. But one must draw the line when it comes to generalization. It is responsible to make the fault of one. It is irresponsible to make the fault of one apply to all. Balikan po natin ang lamesa. Yan. Kung merong corrupt na mayor, tama ba sabihin natin na lahat ng mayor ay corrupt din? Of course not. The answer is very elementary. Now, dito Ang problema, of course not, kasi yung sa mayor, hindi naman sila humahawak ng budget. Wala naman silang bycam. Wala silang insertion. Lahat ng nabanggit ko na yun, meron kayo dyan eh. At kayo nag-uusap dyan. At saka yung mga mayor, nasa kanya-kanya nilang munisipalidad. Kayo pagka nagkita-kita na kayo dyan, hindi na namin alam kung ano mga pinaggagawa ninyo. Kaya hindi talaga. Apple and orange yung dalawa na yun. Hindi natin pwedeng pagkomparahin, higa nga. Dalawang magkaibang liga yon, Brad. Yung isa volleyball, isa basketball. Yung isa pumapalo, yung isa nagsushoot. Hindi ganun yung Brad. Ikaw pa naman, mahilig ka sa, tawag dito, sports. Kaya yun ang ginawa kong di ba? Hindi pwede pag yun. Yung mga municipal mayor, iba yun sa mga congressman. Congressman, may budget kayo. Kayo tumatrabaho sa NEP. Kayo tumatrabaho sa GAA. Kayo insertion. Kayo lahat yan. Di ba? Pero yung mga mayor, wala silang ganun. Kaya hindi, malabo talaga. Hindi talaga mangyayari. Sinasabi mo. Pero kayo dyan, mataas ang chance na maraming corrupt na congressman, period. At hindi ko sinasabing isa ka doon, Congressman Richard Gomez. Matamaan, pero sigurado ko rito, maraming magnanakaw na congressman. Hindi ko linalahat. Nandiyan si Congressman Paulo Duterte. Nandiyan si Congressman Paulo Marcoleta. Yung mga yan, hindi magnanakaw eh. O nandiyan yung si Congressman Ungab. Nandiyan, maraming hindi magnanakaw dyan. Pero sigurado ko, maraming magnanakaw na congressman. Period. sa sarili nating bahay. Deputy Speaker Ronnie Puno would fault me for defending myself from baseless attacks and cite the same as an ethical issue. I've been asked about the statements of DS Puno. It is good that he touched on the issue of ethics. I agree.
the House should step up and lead by example. In fact, this should have been done a long time ago. Let us go back to where this whole trouble started. Saan ba nagsimula ito? Saan ba ang punot dulo nito? Anomalous flood control program. Hindi, yung pinakumpisa, gusto mo pinakumpisa. Insertion dyan sa House of Representatives. Mga congressman na naglalabi ng pondo ng project Kasi may pinaplano sila, meron silang SOP dun sa mga kontraktor. Ang bottom line dito, wala naman mananakaw yung mga kontraktor kung walang pondong maipoprovide yung mga congressman. So kung ako congressman, yung ginawang flood control partisipikado, magwawala ako dyan sa plenaryo, babasagin ko lahat ng pwedeng basagin yan. Anak ng tokwa, pera yung nasambayan na. Tignan yung ginawa nila sa distrito ko. Pero wala akong nakikita nagiinit ang ulo. Kaya sinasabi ko rito, maraming magnanakaw ng congressman. Period. Sa budget ng presidente, kinailangan pa niya mag-veto. Kasi nga, hindi na reflected sa kanyang vision. Mabuti na rin na nanggaling kay DS Puno mismo ang issue ng ethics dahil gusto niya na isa lang sa ethics committee ang kapwa niya, kongresista. Mabuti siguro kung balikan natin ang punot dulo nitong kontrobersya na hinaharap natin. Itong flood control na inabuso ng ilan pero sinagasaan ng lahat. Huwag po natin lahatin. Lahatin na! Kalampagin natin lahat. Pero yung mga matitino, hindi naman lahatin. Pero karamihan na natin. Hindi naman kayo linalahat. Masyado ka naman kasing defensive Hindi naman kayo linalahat ni Magalong Sinasabi niya nga dyan, may matitino dyan. As a matter of fact, meron pa nga ako nakaka-chat, meron pa ako nakakausap. Meron matitino dyan sa house. Maraming maniniwala ako. Naririnig ko pinapanood ko yung mga statement niya. Naniniwala ako na maraming magagaling at mahuhusay at hindi corrupt na congressman. Lagi niya sinasabi yun. Kaya hindi ko alam kung ano pinuputok ng butsi mo. Isa ka ba sa corrupt o isa ka sa mga matitino? Kung may ethics committee man lang, isa lang din natin kumate ng budget. Huwag na natin simulan sa 2022. Kung gusto nyo, kahit ng 2025 lang. The same standard should apply to all. No sacred cows. You speak of ethics when one rises to defend his name from baseless allegations. All the more ethics should come into play when a whole institution is tarnished over the lack of accountability of some. Ladies and gentlemen, to end this privileged speech of mine, in 1991, thousands of people died in Ormoc because of a flash flood. 8,000 people perished in 45 minutes. But under our watch, we have gone to great lengths to ensure that all projects are not substandard and all are above board. Prior to 2010, bago kami umupo sa Congress, marami kami naabutan na tulay na walang sapa, na walang tubig sa ilalim. Pero nilagyan na lang ng tulay. Dear colleagues, no less than the President of the Philippines has called out and exposed the issue on flood control. Alam naman na Pagka ang nagsalita, sinabi niya, in-expose ng presidente ang issue ng flood control. Dalawang daliring nakangarat para sa'yo, Brad. Anak ng tokwa. Ang nag-expose niyan, taong bayan. Taong bayan na apektuhan yan. Sumakay lang yung amo mong si Martin Romualdez at Marcos Jr. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Ito sasabihin ko, kahit sino magsalita pagka inabswelto si Marcos Jr., X na sa atin yan. Maraming salamat o mga kababayan. Mahalin natin Pilipinas.